So, ang limang bagay na dapat mong malaman bago ka magtayo ng isang Pisonet business. Una, dapat mong malaman kung meron bang demand sa location mo. So, syempre, hindi ka naman pwede magtayo ng isang Pisonet business kung wala namang demand, di ba? So, paano mo ba malalaman kung meron bang demand? Ang pwede mong gawin is, una, tignan mo sa location mo kung meron bang existing na Pisonet business or computer shop dyan. Kasi yan mismo yung proof na meron talagang demand sa area mo. Kung wala ka namang competition dyan sa lugar mo, ang kailangan mong talagang gawin is, una, dapat malaman mo if meron bang mga bata dyan sa lugar nyo. Kasi ang mga bata, sila talaga ang backbone, sila talaga ang primary na players dyan sa com shop mo. If ever wala mang mga bata, tignan mo rin if ever meron ng mga adult or kung meron ng mga teenager na naghahanap ng mga computer shop. Most probably, hindi mo yan malalaman kung tinitignan mo lang ang lugar. So, dapat, ang gawin mo talaga is magtanong-tanong ka. Magtanong-tanong ka sa mga kakilala mo kung meron bang mga taong naghahanap ng computer shop. Pero, at the end of the day, dapat talaga ang hinahanap mo is mga bata. Kasi nga, yun talaga yung magiging main customer mo. Yun talaga yung magpapaahon sa Pisonet business mo. Item number 2. Ang next mong dapat malaman is kung ano ba yung mga nilalaro ng mga bata or ng mga players dyan sa area mo. Kasi nga, ito ang main na factor kung paano ka mamili ng mga specs ng computer. Kasi, iba-iba kasi yan eh. Pag merong mga games na kailangan ng mataas na specs, meron ring mga games na hindi na kailangan ng mataas na specs. Kaya, dapat mo talagang malaman kung ano yung mga nilalaro ng mga bata dyan. And paano mo malalaman kung ano yung mga nilalaro ng mga players dyan? Again, ang pwede mong gawin is pumunta ka sa mga possible na competitors mo kung meron mga com shop dyan sa lugar niyo. Huwag kang mahiya. Kahit papunta-punta ka lang doon, tignan mo kung maraming mga bata, tignan mo kung ano yung mga nilalaro nila. Tapos, dun sa mga games na yun, dun ka na magbe-base kung ano yung mga specs na kailangan ng computer shop mo. So, number 2 is alamin mo kung ano yung mga laro or yung mga computer games dyan sa area nyo. Pangatlo, before ka mag-start ng computer shop business, ang isa sa pinaka-importanting component niya is internet. So, dapat mo talagang malaman if meron bang existing na internet service provider sa lugar nyo. And make sure na yung internet service provider na yun is meron silang fiber optics na line. Kasi, kailangan talaga na mabilis yung, at least mabilis yung internet speed mo para sa computer shop mo. Kasi, pag hindi mabilis yung internet speed mo or hindi reliable yung ISP nyo, most probably, ang mangyayari dyan, yung mga bata is lilipat yan sa ibang computer shop kung saan mas magandang or mas stable na internet. Based lang sa experience namin, talagang medyo ang tinitignan talaga ng mga bata is yung stable ba yung paglalaro nila, yung walang lag. And also, ito, yung lag, most probably, dalawang factors kasi yan eh. Most probably, sa specs yan or sa internet. So, make sure yung internet provider nyo is stable talaga. And, ang other thing na pwede mong gawin if ever man na the same sa amin na nasa probinsya kayo, pwede namang gumamit ng Starlink. Unfortunately, ang Starlink is hindi talaga ganun ka-reliable. Hindi talaga ganun ka-bilis yung internet niya. At kung umuulan man or yung maraming clouds, medyo humihina talaga siya. So, pwede mong gawin is pwede kang mag-start muna sa Starlink or pwede kang mag-start directly dun sa ISP. Wala naman talagang local na internet provider, pwede kang mag-start sa Starlink. Pero yun nga, you have to understand, medyo hindi talaga stable yung Starlink in terms kung gagamitin mo siya sa online games. So yun, dapat mong malaman kung meron bang reliable na internet service provider sa lugar niyo.
Pang-apat, if ever alam nyo na kung ano yung specs ng computer mo, kasi nga based doon sa mga demand or mga nilalaro na games doon sa area niyo, mag-canvas ka kung saan ka bibili ng mga, saan ka makakatipid ng mga specs ng mga computer. So, it's either pwede mong gawin is pumunta ka sa Facebook Marketplace, or pwede kang pumunta sa Facebook, i-search mo yung mga online seller kung saan, tapos i-compare mo kung ano yung price. Ang dami naman sa Facebook, ang dami rin sa Lazada or sa Shopee. And other option naman, pwede kang pumunta sa mga local na computer stores nyo dyan sa location nyo. So, medyo kailangan talaga ng research when it comes to PisoNet business. Kailangan pumunta sa mga competitors mo, kailangan mong magtanong-tanong kung meron man demand, kailangan mong yun nga, mag-canvas ng mga parts para lang sa computer shop business mo. When it comes to budget, hindi lang yung computer ang talagang ang magiging cost mo. Una, sa pag-start ng kahit anong business, kailangan mo ng business permit. So yun, first, cost na yun. Tapos, pagpapa-renovate pa sa location mo or sa com shop mo, yung computer, monitor, keyboard, mouse, and headsets. And also, lastly, yung internet mo. So, kailangan mo talagang tignan kung kaya ba sa budget mo. Kasi nga, if ever bumili ka na nga ng mga computer sets, tapos hindi na pala enough yung pera mo para magpagawa or ipa-renovate yung computer shop mo, ang mangyayari dyan, matitenga yung mga computer mo, hindi magagamit. Kaya, you must really first see kung meron ka bang budget or enough ba yung capital mo. And tip lang para sa akin is, hindi mo naman kasi kailangan na mag-start ng maraming units. Just start small. Just start siguro, ang advice ko lang is, if kaya talaga sa budget, mag-start ka ng 6 na units. Bakit? Ang 6 na units kasi, hindi siya medyo maliit lang. Hindi rin siya ganun karami na lalakihan, na medyo malaki na yung risk doon sa investment mo. Tapos, yung 6 na unit na yun, ang mangyayari na dyan is, hindi na masyadong maraming waiting na mga bata dyan. Kasi, if ever, 3 lang yung units mo, tapos, merong maraming waiting, ang mangyayari dyan, hindi na yan babalik yung mga always yung nag-waiting. Kasi nga, ang sasabihin nila, maliit ng units doon, hindi na ako babalik doon, hindi naman ako makakapaglaro anyway doon eh. Kaya hindi na lang ako babalik sa home shot na yun. Kaya, para sa akin lang, dapat hindi masyadong maliit yung mga units. Pero, kasi nga, may risk rin sa business na to, hindi mo rin dapat ramihan agad yung mga units mo. Kasi nga, baka hindi mag-click, tapos malaki yung loss mo. Dahil nga, maraming units yung mga binili mo. So yun, dapat mong malaman ang budget mo. Dapat na alam mo na ito ay isang business. At ang business ay meron niyang kaakibat na risk. So, you have to make sure na ready ka na matalo. Kasi nga, business to. Although, yes, marami kang nakikita sa Facebook or sa YouTube na maraming nagpo-put up ng isang PisoNet business. Pero, dapat malagay sa mindset mo na talagang there is a possibility na malugi ka sa negosyo na to. So, yun na po ang mga tips ko. Thank you for watching this video and I hope I was able to give you insights sa pag-start ng isang PisoNet business. And I will be posting more PisoNet business contents. So, see you in the next video. Bye-bye!